Magandang araw sa lahat mga kabasketball, at kung bago ka nga lang pala sa channel na to ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Ngayong araw ay makakaharap ng gilas itong national team ng China, at dito kaya ay makakaisang panalo na kaya ang gilas sa kanilang huling natitirang laban. At kung sila man ay manalo rito sa China ay meron pa bang pag-asa para maka-spot para sa Paris Olympic? Well, meron pang maliit na chance na pwedeng mangyari para sila ay maka-spot para sa Olympic. Yun nga lang ay parang butas ng karayom makala ng pagdadaanan dito, at parang wildcard nga mangyayari rito kung saan ay 3 team or 4 na team ang kanilang lalabanan. Pero syempre ay hindi nga sila pwedeng matalo dun, at yung mga nalaglag nga dito sa FIBA na ka-stats lang din nila. Example sa gilas, kung ang maging standing nila ay 4-1, kung sakaling manalo man dito sila sa China, maaari nga na makatapat nila yung ibang bracket na same standing nga nila kung sakali. At yan na nga lang yung inaasahan ni Coach Chot Reyes dyan. Katulad lang ito nung nangyari dati kung saan ay nakaharap natin ang national team ng France. Ngunit natalo nga tayo doon kaya hindi na rin tayo nakatuloy para sa next round. At sa ngayon ay maaaring mag-qualify na Asian team itong Japan. Meron na nga silang 2 wins dyan. Tinalo nga nila yung Venezuela 86-77 final score nila dyan. At pag nanalo nga sila sa kanilang next round ay sure na nga silang papasok para sa Paris Olympic. Buti pa talaga sila habang tayo eto naghahabol pa rin, at paliit ng paliit yung tsansa ng gilas. Buti pa nga ang China, no? Meron na silang isang panalo. Tinalo nga nila ang national team ng Angola 76-83 no, sa huling talaan nila. Habang tayo ay tinambakan lang ng 10 points nitong Angola. Kaya mukhang magiging mahirap din ang laban dito sa China. Parang laban lang ito sa West Philippine Sea. Dahil meron nga tayong sigalot dito, no, pagdating sa agawan ng teritoryo. Matinding karibal nga natin to, no, pagdating sa Asian Game. Kaya mapapalaban na naman ang gilas dito. But this time ay kailangan na nga manalo ang gilas dito. Yun nga lang ay mahirap na laban ito. Dahil nga ang China, no, meron na silang naturalized player ngayon. At ito nga ay si Kyle Anderson ng Minnesota Timberwolves. Umiskor nga ito sa Angola ng 17 points with 7 rebound and 4 assists. Power forward o small forward ang laruan nito. At sa kanyang listed height ay 6'9". Pwedeng kabantayan ni AJ Edu o kaya ni Japet Aguilar dahil may kabilisan ng galaw nito. Sila yung magandang ipang matchup dyan. At syempre ay nandito rin ang kanilang center na si Suzuki. At ito yung makakatapatan para sa center position ni Junmar Fajardo o kaya ni Kai Soto. 7'2" nga ang listed height nito. At bukod pa dyan ay kailangan nilang bantayan ng maigi itong mga tirador ng China. Dahil pag pinabayaan nilang bumato yan ay sigurado ilista nyo na. Baka maging 5-0 ang abutin natin ito. Mananalo kaya ang gilas dito sa kanilang huling laro? O muli, eto na naman tayo sa masakit na pagkatalo. Mag-comment lang ng inyong opinion at babasahin natin yan at pag-uusapan.